Sa baybayin ng isang maliit na baryo sa Samar, may umagang palaging nauuna sa ingay ng mundo ang lagaslas ng alon. Bago pa sumilip ang araw, gising na si Dante. 29 na taong gulang, payat ang pangangatawan ngunit matigas ang mga braso sa paulit-ulit na paghila ng lambat. At may mga mata siyang laging tila nagbabantay, hindi sa tao kundi sa panahon. Ang kabuhayan niya ay nakasabit sa dagat. Panghuli ng isda, pangtustos sa hapag, pangbayad sa utang na hindi nauubos. Sa bahay na yari sa kahoy at yero, kasama niya ang kanyang inang si Aling Doria na may tuhod ng naninigas at ubo na hindi na tuluyang nawawala. Si Dante ang haligi, kahit minsan gusto niyang magpahinga, kahit minsan gusto niyang tumakas, wala siyang karapatang mawalan ng lakas. Sa baryong iyon, hindi lang isda ang pinaghuhugutan ng pag-asa. Tuwing Sabado, kapag medyo nakaluwag-luwag ang mga tao at may natirang piso matapos bumili ng bigas, nagtitipon sila sa likod ng palengke kung saan may bakod na kawayan at maalikabok na lupa. Doon ang sabungan. Mangingisdang sabungero si Dante. Sa araw, kaliskis at alat. Sa hapon, tuka at pakpak. Hindi siya mayaman para magpakasasa sa pustahan, pero may isa siyang tandang na pinangangalagaan na parang kapatid. Si Suga, pulang tandang na may itim na balahibo sa buntot. Matalas ang tingin at may ugaling hindi sumusuko. Hindi palaging panalo si Suga, pero sapat ang ilang panalo para may pambili si Dante ng gamot ni Aling Doria at may maiuwi siyang kahit kaunting tuyo kung sakaling hindi maganda ang huli. Sa baryo, kilala si Dante bilang tahimik at maingat. Hindi siya magaling makipagkapwa-tao sa inuman, hindi rin siya palabiro sa kanto. May mga araw na nagsasalita lang siya kapag kailangan. Kaya kapag nagsalita siya, nakikinig ang iba. At kapag may dala siyang isda, alam ng mga kapitbahay na may itinira siya para sa inang may sakit, bago pa siya magbenta. Isang araw na ang hangin ay mabigat at ang langit ay manipis ang ulap, parang may iniipon na ulan, naglayag si Dante ng mas maaga kaysa dati. May mga bulong-bulong sa palengke na lumalapit ang amihan at baka magulo ang dagat sa susunod na linggo. Gusto niyang sulitin ang araw na tila payapa pa ang tubig. Habang hinihila niya ang bangkang maliit, kahoy na may mga gasgas at bakas ng ilang bagyong dinaanan, naroon si Mang Goryo, ang matandang mangingisda na halos puti na ang buhok at palaging may baon na kwento. Dante, tawag ni Mang Goryo, nakasandig sa poste ng pantalan. Iwasan mo ang may batuhan bandang silangan. May lumulutang daw na mga bagay doon. Baka mapahamak ka. Tao? Tanong ni Dante. Hindi ko alam. Sabi ng iba, basura lang. Sabi ng iba, kung ano-ano. Pero sa dagat, mas mabuti nang hindi marunong kaysa marunong na hindi nag-iingat. Tumango si Dante. Sanay siya sa payo at sanay siyang hindi masyadong nagtatanong. Lumayo ang bangka sa pampang. Humina ang ingay ng baryo hanggang sa tuluyang mapalitan ng paghinga ng dagat at pag-iyak ng mga ibon. Ang araw ay umakyat ng dahan-dahan, nangingislap sa tubig na parang pinukpok na pilak. Nang makarating siya sa bahagi ng dagat na malapit sa batuhan, hindi mismo sa batuhan kundi sa gilid kung saan pwedeng magsaboy ng lambat, may napansin siyang kakaiba. Sa pagitan ng alon at liwanag, may munting kislap, hindi tulad ng sinag ng araw sa tubig. Mas buo, mas matalim, parang may maliit na bagay na tumatama at bumabalik ang liwanag. Una niyang inisip, bote, lata o piraso ng salamin. Marami niyon sa dagat. Pero may pakiramdam siyang iba. Lumapit siya, binagalan ang pagsagwan. Nang sumapit siya sa punto kung saan halos abot na ng kamay ang lumulutang, nakita niya ang isang munting kabibe. Hindi ito karaniwang kabibe na makikita sa buhangin. Maliit, kasinlaki ng dulo ng hinlalaki, ngunit malaginto ang kulay. Hindi pintura, hindi kalawang, hindi rin parang plastik. Parang tunay na ginto. Pero hindi mabigat ang tingin, hindi matigas ang liwanag. May kakaibang lambot na halos buhay. Kinuha niya ito, hinawakan.
at napansin niyang mainit-init, hindi tulad ng kabibe na dapat malamig sa tubig. Nang inilapit niya sa tainga, may marahan na tunog na parang himig na nalulunod, parang awit na tinatakpan ng alon. Sa loob ng kabibe may mutya. Hindi malaki, hindi batong pangsingsing. Isang maliit na bilog na parang perlas, ngunit may kulay na tila pinaghalo ang dilaw ng araw at puti ng gatas. Kumakabog ang dibdib ni Dante. Ang ganitong bagay, sa karaniwan, ay ibinebenta. May mga alahera sa bayan, may mga bumibili ng perlas, pero ang mutyang ito, hindi siya sigurado kung perlas ito. May kinang na tila may sariling hininga. Binuksan niya ang kabibe. Hindi siya nahirapan. Parang kusa itong bumuka. Parang may naghihintay na kamay. Pagkabukas, lalo pang lumakas ang liwanag. Kumapit ang sikat sa kanyang palad at sa isang iglap, parang tumahimik ang paligid. Ang mga ibon tila hindi umiyak. Ang alon tila bumagal. Napatigil si Dante. Inilayo niya ang mutya, kinusot ang mata, tumingin sa paligid. Walang ibang bangka, walang tao, dagat, langit at ang munting bagay sa kanyang kamay. May bumalik na tunog, hindi sa hangin, kundi sa ulo niya. Parang bulong na hindi salita, ngunit may ibig sabihin. Nakapikit siya sandali at sa loob ng isang sandaling iyon, tila may larawan siyang nakita. Isang kabibe na nakahimlay sa buhangin, isang kamay na hindi niya kilala, at isang daan na maputik na papasok sa gubat. Nang magmulat siya, pawis ang noo niya kahit hindi mainit ang hangin. Dinala niya ang kabibe sa ilalim ng kanyang sako at ipinasok sa maliit na baul na dala niya sa bangka, kasabay ng piraso ng tuyo at tubig na iniinom niya sa laot. Hindi niya alam kung bakit siya biglang naging maingat, pero may kutob siyang hindi ito karaniwang swerte. Tinapos niya ang pangingisda, ngunit hindi na siya mapakali. Ang mga isdang nahuli niya ay sapat lang. 2 lapu-lapu na hindi kalakihan, ilang galunggong at isang pusit na tila nagkamali ng daan. Ngunit ang isip niya nasa kabibe. Paulit-ulit niyang naaalala ang init nito at ang bulong na parang awit. Pagdating sa pampang, umaambon na. May mga batang nagtatakbuhan sa putikan. May mga babae sa palengke na nagmamadaling magtakip ng paninda. Si Dante ay dumiretso sa bahay. Hindi siya dumaan sa tambayan ng mga sabongero, hindi siya sumilip sa tindahan ni Aling Nena, at hindi siya nakipagkamustahan. May mga tumingin sa kanya, nagtaka. Sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Aling Doria sa bangkong kahoy. May hawak na tuwalya sa dibdib, umuubo ng paos. "Ma," sabi ni Dante, "kumain ka na ba?" "Kaunti," sagot ng matanda, pilit nang umiti. "May dala ka?" "Oo," sabi ni Dante. "May isda, magluluto ako." Habang naglilinis siya ng isda, pinipigilan niyang tumingin sa baul. Pero kada galaw ng kamay niya, parang may humihila sa isip niya. Nang maihain niya ang nilagang isda at kanin, nakain si Aling Doria kahit konti. Si Dante halos hindi malasahan ng pagkain. Gabi na nang tuluyan siyang nagisa. Humupa ang ulan. Tahimik ang baryo maliban sa tilaok ng mga manok at paminsan-minsang tahol ng aso. Kinuha niya ang baul, binuksan at inilabas ang kabibe. Sa liwanag ng lampara, lalo itong kumintab. Parang may maliit na araw sa loob ng bahay nila. Dahan-dahan niyang binuksan. Naroon ang mutya. Nang hawakan niya ang mutya, may dumaloy na init sa kanyang palad hanggang sa braso. Napahigpit ang hawak niya, ngunit hindi masakit. Para itong init na galing sa araw kapag umaga. Malambing, ngunit may lakas. At muli narinig niya ang bulong. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Hindi pa rin salita, ngunit parang may direksyon. Parang hinihila siya palayo sa bahay, papunta sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan. Napatayo si Dante, tila may tumatawag. Lumabas siya ng bahay,
tumingin sa daan patungo sa gubat na nasa likod ng baryo. Ang daang bihirang daanan dahil maputik at maraming puno. Sa malayo, may munting liwanag sa pagitan ng mga dahon. Hindi lampara ng tao, hindi ilaw ng bahay. Munting kislap na tila kumikindat. Napatigil siya sa harap ng pintuan. Pinikit niya ang mata, huminga ng malalim at sinabi sa sarili na huwag magpadala sa kung anumang imahinasyon. Pagmulat niya, wala na ang kislap. Ngunit ang pakiramdam na tinatawag siya ay nanatili. Bumalik siya sa loob, itinago ang kabibe sa ilalim ng kanyang unan at humiga. Ngunit hindi siya nakatulog. Sa dilim, naririnig niya ang sariling tibok ng puso at ang munting awit na tila galing sa kabibe. Kinabukasan, Sabado. Araw ng sabungan at araw ng unang pagsubok ni Dante sa kung anong napulot niya sa dagat. Maagang maaga pa lang gising na si Dante. Hindi dahil sa sigla, kundi dahil sa bigat ng isip. Sa kusina, kumukulo ang tubig para sa kape at sa kabilang kwarto, naririnig niya ang pag-ubo ni Aling Doria na parang may kinakalos sa dibdib. Pinilit niyang maging normal ang galaw. Nagluto siya ng lugaw na may luya, tinimplahan ng kaunting asin at dahon ng sibuyas na pinitas niya sa maliit nilang taniman sa likod. Pinakain niya ang ina, pinainom ng mainit na tubig at inihanda ang gamot na dati pa nilang iniipon ang pambili. Dante, tawag ni Aling Doria habang nakahawak sa mangkok. Bakit parang ang bigat ng mukha mo? Pagod lang ma, sagot niya. Hindi na siya nagkwento tungkol sa kabibe. Hindi niya alam kung kanino dapat sabihin at natatakot siyang kapag binanggit niya, baka maging totoo ang mga bagay na hindi niya pa kayang paniwalaan. Pagkatapos nagahan, lumabas siya at pinuntahan ang kulungan ni Suga. Ang tandang ay tumilaok ng malakas, tila may sinasabi. Hinaplos ni Dante ang leeg nito, sinuri ang mga paa at tuka. Malinis, matalas, handa. Sa sabungan, may mga taong nakangiti na, may mga hawak na pera, may mga bulong na naglalabanan sa hangin. Ang sabungan sa baryo ay hindi grande, pero ito ang pulso ng kanilang lugar tuwing Sabado. Dito lumalabas ang galit, ang pag-asa, ang kahinaan at ang yabang. Dito rin kadalasang nauubos ang perang pinaghirapan sa isang linggo. Pagdating ni Dante, sinalubong siya ni Berto, ang kaibigan niyang sabungero rin, pero mas palabiro at mas madaldal. "Hoy Dante!" sigaw ni Berto. "Suga ngayon ha? May laban ka ba?" Ang kalaban mo raw si Kapitan Rolly, yung may bagong tandang na galing pa raw Maynila. Napangiti si Dante ng bahagya. "Wala akong alam pa." "Nako, maghanda ka. Ang mga tao kumakagat na sa pustahan. Si Kapitan may pera, ikaw may puso. Tingnan natin." Sa gilid natanaw ni Dante si Kapitan Rolly, isang lalaking makinis ang suot kahit nasa alikabok. May mga tao sa paligid niya, parang laging may nakadikit na pagbibigay galang. Sa kamay niya, may hawak siyang tandang na kulay puti at itim, matangkad at tila sanay sa pagyuko ng tao. Hindi gusto ni Dante si Kapitan Rolly, hindi dahil sa personal na away, kundi dahil sa ugaling laging may hawak na kapangyarihan at hindi marunong tumingin sa baba. Si Kapitan ang may hawak ng karamihan sa pwesto sa palengke. Siya ang nagpapatakbo ng ilang pautang sa baryo. Siya rin ang madalas na tinitingala ng iba, hindi dahil mabuti, kundi dahil may pera. Lumapit si Kapitan Rolly nang mapansin si Dante. "Dante," sabi niya, parang nag-uutos sa hangin. "May laban ka ba ngayon?" "Kung may tatapat," sagot ni Dante, maingat. Ngumiti si Kapitan pero hindi umabot sa mata. "Tatapat. Suga laban sa aking Black Prince. Pustahan. Kung matalo ka, alam mo naman, may utang ka pa sa tindahan ni Aling Nena. Baka gusto mo nang maayos yon. Ako pwedeng tumulong." Ang init ng dugo ni Dante ay umakyat pero pinigil niya.
Alam niya ang ibig sabihin ng tulong ni Kapitan. Utangin niya, tataliin niya, gagawin niyang alipin sa utang. Maglalaban na lang tayo, sabi ni Dante. Magaling, sagot ni Kapitan. Ganyan ang lalaki, matapang. Habang nag-aayos ng laban, napansin ni Dante ang mga tingin ng mga tao. May mga umaasang manalo siya. May mga gustong makita siyang matalo. Ganyan sa sabungan. Hindi lang tandang ang naglalaban, pati ang pananaw ng mga tao sa isang tao. Nang dumating ang oras, inilabas nila ang mga tandang sa bilog. Sa gitna, naroon ang tagapamagitan. Sa paligid, mga sigaw ng pustahan, ingay ng barya at amoy ng pawis. Hinawakan ni Dante si Suga. Ramdam niya ang pag-igting nito, parang busog na pana. Sa kabilang banda, hawak ni Kapitan ang Black Prince na tila malamig ang tingin. Isang saglit na nagtagpo ang mata ni Dante at ni Kapitan. Hindi ito paligsahan ng hayop lang, may kahalong pagmamaliit. Bago magsimula, may kakaibang pakiramdam si Dante sa dibdib. Parang may nakatago siyang lihim na gustong lumabas. Sa ilalim ng kanyang damit, sa bulsa na tahing sinadya niya, naroon ang maliit na kabibe. Hindi niya alam kung bakit niya dinala. Parang hindi niya kayang iwan sa bahay. Nang ipatong niya ang kamay niya sa bulsa, parang uminit ang kabibe. At sa loob ng ingay, narinig niya ang munting awit. Hindi siya natakot. Sa halip, parang may tumindig sa kanyang dibdib. Isang uri ng kumpiyansa na hindi niya kilala dati. Bitaw! Sigaw ng tagapamagitan. Nagbanggaan ang dalawang tandang. Kumalat ang balahibo. Umaling-aungaw ang sigaw ng mga tao. Mabilis si Black Prince. Malakas ang unang sipa, tumama kay Suga sa dibdib. Napaurong si Suga, halos natumba. Tumawa ang ilang tao, sumigaw ng Kapitan. Napakuyom ang kamao ni Dante. Ngunit bago pa siya tuluyang malunod sa kaba, kumislot ang init sa bulsa niya at sa isip niya may dumaan na larawan. Si Suga na umiwas sa kanan, pumasok sa ilalim, tumama sa tagiliran. Parang may nagturo. Hindi niya sinigawan ang tandang. Hindi naman naiintindihan ng hayop ang salita. Pero sa paghinga niya, sa postura niya, sa pagtitig niya, parang naipasa niya ang direksyon. At si Suga, sa susunod na galaw, umiwas sa kanan. Umikot. Pumasok sa ilalim ng pakpak ni Black Prince. Tumama ang sipa sa tagiliran. Napaatras si Black Prince. Nawala ang yabang ng galaw. Nagsigawan ang mga tao. Ang laban, biglang naging balanse. Sunod-sunod ang palitan. May tama si Suga pero hindi siya bumibigay. At si Black Prince, kahit malakas, tila napipilitan maghabol. Sa isang punto, muntik nang masapol si Suga sa ulo. Ngunit bago tumama, parang biglang bumagal ang mata ni Dante. Nakita niya ang galaw bago mangyari at sa loob ng utak niya naroon ang bulong. Ngayon, si Suga tila nakaunawa. Lumundag siya paitaas, umiwas, at sa pagbaba, tumama ang matalim na sipa sa dibdib ni Black Prince. Napahiyaw ang tao, nayanig ang bilog. Si Black Prince bumagsak sa isang tuhod, nanginginig ang pakpak. Pilit tumayo pero hindi na kaya. Tila nakapako ang lakas niya sa lupa. Panalo, sigaw ng tagapamagitan. Isang saglit, hindi makagalaw si Dante. Parang hindi siya naniwala. Ngunit nang lumapit si Berto at kinabig siya sa balikat, saka siya natauhan. Dante, panalo ka! Sigaw ni Berto. Ayos! Ayos! Si Kapitan Rolly, nanigas ang muka. Inabot niya ang pera, pilit na ngumiti. Ngunit sa mata niya, may apoy na hindi matanggap ang pagkatalo. Magaling, sabi ni Kapitan. Ngunit ang tono ay parang pangako ng ganti. Mukhang swerte ka ngayon. Kinuha ni Dante ang napanalunan. Sapat para sa gamot ni Aling Doria, sapat para sa bigas, sapat para makabayad ng kaunting utang. Ngunit sa loob niya, hindi pera ang pinakamabigat. Ang pinakamabigat ay ang tanong,
paano nangyari iyon. Pag-uwi niya, dumaan siya sa tindahan ni Aling Nena at nagbayad ng bahagi ng utang. Nagulat ang matanda. "Uy, Dante, may pera ka ngayon ah." "Nanalo po sa sabong," sagot niya. "Mag-iingat ka," sabi ni Aling Nena, mababa ang boses. "Kapag nanalo ka sa mga taong mayayabang, hindi natatapos sa isang araw." Tumango si Dante, ngunit ang isip niya nasa kabibe. Pagdating sa bahay, inilabas niya ang kabibe at mutya at inilagay sa mesa. Sa liwanag ng hapon, kumintab ito. Hindi siya mapakali. Para bang hindi ito pera lang ang dala. May dala itong kapalit. At nang lumalim ang gabi, muling narinig niya ang awit. Mas malinaw, mas malakas. At sa bintana, sa direksyon ng gubat, may kislap na muli, mas malapit kaysa kahapon. Ang mutya, tila may hinahanap. At si Dante, kahit ayaw, ay tila hinahatak. Kinabukasan Linggo, tahimik ang baryo. Walang sabungan, walang ingay ng pustahan. Ang mga tao ay nasa simbahan o kaya ay naglilinis ng bakuran. Ngunit si Dante, kahit nagdasal sa kanyang sarili, hindi mapakali. Habang naglalaba si Aling Doria sa palanggana, pilit na inaabot ang mga damit kahit masakit ang tuhod. Sinabi ni Dante na siya ay pupunta sa bukid ng kakilala para bumili ng gulay. "Dito ka lang," paalala ng ina. "Huwag kang gagabihin." "Opo ma," sagot niya. Hindi siya pumunta sa bukid. Tinahak niya ang daan papunta sa gubat. Ang daan ay maputik, may mga ugat ng puno na lumalabas at may amoy na basa ang lupa. Sa paligid, may mga kuliglig na tila nagbubulungan din. Sa bulsa niya, nakatago ang kabibe. Sa bawat hakbang, umiinit ito, parang gabay. Hindi siya sanay maglakad ng ganon kalayo ng mag-isa. Ngunit ang pakiramdam niya, may dapat siyang puntahan, may dapat siyang makita. At sa bawat pagdampi ng hangin sa mukha niya, parang may tinatanggal sa loob niya na takot. Sa kalagitnaan ng gubat, naroon ang isang maliit na sapa, malinaw ang tubig, at sa paligid, may mga batong natatakpan ng lumot. Huminto si Dante. Parang dito nagmumula ang kislap na nakita niya mula sa bahay. Lumapit siya sa gilid ng sapa. Sa ilalim ng isang malaking bato na tila umuukit sa tubig, may maliit na siwang. Sa siwang, may kumikislap na katulad ng mutya. Dahan-dahan niyang inangat ang bato. Mabigat, pero kaya. Sa ilalim, may isang maliit na supot na gawa sa lumang tela na kabuhol. Basa ngunit hindi nabubulok, parang iningatan ng panahon. Binuksan niya ang supot. Sa loob, may ilang barya na luma, kulay tanso at pilak. May ukit na hindi niya kilala. May maliit ding papel na nakatiklop pero halos lamog na sa tubig. At may isang sing-sing, hindi ginto, hindi pilak, kundi metal na may ukit na parang alon. Napatigil si Dante. Ang mga bagay na ito, hindi basta itinatapon. May nagtago, may nag-iwan. At sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang tunog sa likod niya. Hindi hangin, hindi kuliglig, kundi yapak. Lumingon siya. Sa pagitan ng mga puno, may anino. Isang lalaki, nakasuot ng itim na jacket kahit mainit, may sombrero na nakatakip sa muka. Sa kamay, may dalang itak. "Uy," sabi ng lalaki, malamig ang boses. "Akin yan." Bumigat ang katawan ni Dante. "Kanino ka?" Ngumisi ang lalaki. "Wala kang pakialam, basta ibalik mo. Hindi yan para sa'yo." Napatayo si Dante, itinago ang supot sa dibdib niya. "Hindi ko alam kung ano to. Napulot ko lang." "Napulot?" Ulit ng lalaki, parang nilalasahan ng salita. Ganyan ang sinasabi ng mga magnanakaw. Lumapit ang lalaki. Itinaas ang itak ng bahagya. "Ibigay mo, baka hindi ka na makauwi."
Sa sandaling iyon, uminit ang bulsa ni Dante. Parang may apoy na tumalon sa balat niya. Kinuha niya ang kabibe, hindi niya alam kung bakit. Binuksan niya ito at lumabas ang mutya, kumintab sa liwanag na tumatagos sa dahon. Napahinto ang lalaki, namutla ang muka. Ano yan? Hindi sumagot si Dante, siya man hindi alam. Ngunit ang mutya, parang may sariling galaw. Ang liwanag nito ay lumawak, hindi nakakasilaw, pero sapat para makita ang paligid ng malinaw. At sa liwanag, nakita ni Dante ang mata ng lalaki. Hindi lang takot, kundi pagkagutom sa bagay na hindi niya maipaliwanag. Mutya, bulong ng lalaki, parang nasusunog ang dila. Sa'yo pala napunta. Lumapit siya, mas mabilis. Ngunit bago pa siya makalapit, may narinig si Dante na tunog mula sa sapa. Parang tubig na bumubulwak. Sa ibabaw ng tubig, umangat ang isang maliit na piraso ng kahoy. Hindi kahoy. Isang bagay na parang panangga, parang patpat na gumalaw na parang may kamay. Napaatras ang lalaki. Sa liwanag ng mutya, may lumitaw na isang maliit na nilalang. Hindi tao, ngunit may anyong tao. Maliit, kasinlaki ng bata sa isang taong gulang kung ihahambing, ngunit malinaw ang muka. Matanda ang itsura, kulubot, ngunit buhay ang mata. Nakasuot ng damit na tila gawa sa dahon at hibla. At sa kamay, may hawak na maliit na sibat na parang tinabas sa kawayan. Si Dante, napako. Alam niya ang mga kwento. Narinig niya ang mga alamat. Ngunit hindi niya inakalang makikita niya ng harap-harapan. Ang nilalang ay tumingin kay Dante saka sa lalaki. May boses itong lumabas, hindi malakas, ngunit matalim. Hindi sa'yo, sabi nito. Malinaw na Tagalog ngunit parang may halong ibang tono, parang lumang salita. Napahakbang si Dante. Ikaw. Hindi na siya nakapagpatuloy. Ang lalaki, kahit natakot, hindi umatras ng tuluyan. Hindi ko kayo kinakatakutan. Sa akin yan. Sa amin yan. May nag-utos. Utos ng taong sakim. Sagot ng nilalang. Utos ng taong bulag sa kapalit. Kumapit ang takot sa dibdib ni Dante. Ngunit may kakaibang lakas na pumalit. Hindi niya alam kung saan galing. Marahil sa mutya. Marahil sa mismong sandaling wala na siyang pwedeng umatras. Umalis ka, sabi ni Dante sa lalaki, pilit na matatag. Ayokong may masaktan dito. Tumawa ang lalaki, ngunit nanginginig ang boses. Ikaw? Mangingisda? Akala mo kaya mo ako? Biglang sumugod ang lalaki, itinaas ang itak. Ngunit bago pa bumagsak ang talim, may dumaan na hangin na parang biglang humigop ng lakas sa paligid. Tumama ang hangin sa braso ng lalaki at ang itak ay nalaglag, tumilapon sa putik. Napatingin ang lalaki sa kanyang kamay, namumutla. Ano to? Ang nilalang sa tabi ng sapa ay hindi gumalaw, ngunit ang mga dahon sa paligid ay tila sumayaw. Parang ang gubat mismo ang humarang. Nagmadali ang lalaki, kinuha ang itak, umatras. Hindi pa tapos to, sabi niya. Babalik ako, sasama ako ng marami. At tumakbo siya palabas ng gubat, palusong sa daan, halos madulas sa putik. Nanatili si Dante, hingal, pawis, hawak ang mutya at ang supot. Ang maliit na nilalang ay lumapit sa kanya, dahan-dahan. Tumitig ito sa mutya, parang may pagkilala. Matagal nang hinanap, sabi nito. Hindi dapat napunta sa kamay ng sakim, napunta sa iyo. Hindi makapagsalita si Dante. Lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Bakit ako? Tanong niya sa wakas. Ngumiti ang nilalang, ngunit hindi masaya, parang pagod. Dahil ikaw ang hindi marunong mangangkin ng walang kapalit, nakita ka ng dagat, narinig ka ng hangin. Lumunok si Dante. Ano to?
Ano yung mutya? Mutya ng kabibe, sagot ng nilalang. Hindi para gawing yabang, hindi para gawing sandata ng kasakiman, para sa balanse. Balanse, ulit ni Dante. Tumango ang nilalang. May darating na kukunin, may darating na sisira. Ang mutya, may kapangyarihan, pero may kapalit. Kapag ginamit mo sa pagkamakasarili, kukunin ka rin nito. Kapag ginamit mo sa tama, itatama ka rin nito, kahit masakit. Tahimik si Dante. Sa isip niya, ang ina niyang may sakit, ang utang, ang gutom, ang sabungan. Paano kung ang mutya ay pwedeng tumulong? Pero ano ang kapalit? Anong kapalit? Tanong niya, diretso. Tumingin ang nilalang sa paligid, parang nakikinig sa gubat. Kapag nagnakaw ka sa tadhana, maniningil ang tadhana. Kapag humiram ka ng lakas, kailangan mong ibalik sa anyong sakripisyo. Hindi lagi pera ang bayad. Minsan, oras. Minsan panalo. Minsan, taong mahal mo. Parang tinusok ang dibdib ni Dante. Hindi ko kayang mawala si inay. Hindi sumagot ang nilalang agad. Lumapit ito, itinuro ang supot na nakuha ni Dante. Ang nahanap mo, hindi aksidente. May naunang nagtago. May naunang nagkamali at may taong ngayon ay nagtatangkang bawiin. Kapag hindi mo iningatan, dadating ang sakuna sa baryo ninyo. Nanlaki ang mata ni Dante. Sakuna? Tumango ang nilalang. Hindi lang sayo, sa marami. Nanginginig ang kamay ni Dante. Gusto niyang ibalik ang mutya, ibigay sa nilalang, tumanggi sa lahat. Ngunit sa kabilang banda, may naramdaman siyang bigat ng responsibilidad na hindi niya hiniling. Ano ang gagawin ko? Tanong niya. Tumingin ang nilalang sa kanya, matalim ang mata. Una, huwag mong ipakita sa mga sakim. Pangalawa, huwag mong gamitin sa sabong para lang manalo. At pangatlo, kung may darating na taong may utos, huwag mong harapin ng mag-isa. Nang sabihin niyon, umihip ang hangin. Parang may nagtakip sa liwanag ng mutya. At sa isang kisap, ang nilalang ay tila naglaho sa pagitan ng mga dahon, parang anino na bumalik sa puno. Nanatili si Dante, hawak ang kabibe at supot. Sa kanyang dibdib, parang may dalawang boses na naglalaban. Ang boses ng kahirapan na nagsasabing gamitin ang mutya at ang boses ng babala na nagsasabing mag-ingat. Pag-uwi niya sa baryo, hindi na siya nakangiti. At habang tinatahak niya ang daan, nakita niya sa malayo si Kapitan Rolly na may kausap na dalawang lalaking hindi taga roon, nakatayo sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. Naramdaman ni Dante ang lamig sa batok. Hindi pa tapos. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Dante sa paraang mas tahimik pa sa dati. Hindi siya masyadong lumalabas. Nangingisda pa rin siya, pero umiiwas siya sa mga mata ng mga tao. Kapag may nagtanong kung bakit hindi na siya pumupunta sa sabungan, ang sagot niya ay pagod siya o kailangan niyang alagaan ang ina. Ngunit ang totoo, may takot na tumubo sa loob niya. Hindi siya takot sa duwende o sa kabibe. Ang kinakatakutan niya ay ang mga taong may kapangyarihan at walang puso, mga taong tulad ni Kapitan Rolly at yung lalaking may itak sa gubat. Isang gabi, habang pinapainom niya ng gamot si Aling Doria, napansin niyang mas mahina ang ina kaysa dati. Hindi na nito kayang tumayo ng matagal. Ang ubo ay mas malalim, parang may hinuhukay sa dibdib. Dante, sabi ni Aling Doria, halos pabulong. Huwag kang mag-alala sa akin. Gusto ko lang na huwag kang malunod sa problema. Napayuko si Dante. Paano ko po hindi iisipin, ma? Hinawakan ng ina ang kamay niya. May mga bagay tayong hindi kontrolado, pero may mga bagay din na kaya nating piliin. Piliin mong maging mabuti. Yun lang. Tumango si Dante, ngunit sa loob niya, nag-aalab ang tanong. Paano magiging mabuti kung ang mundo ay laging naniningil? Kinabukasan, habang nagbabalot siya ng isda para ibenta,
Dumating si Berto, hingal, parang may dalang balita na mabigat. "Dante?" sabi ni Berto. "May narinig ako. Si Kapitan Rolly, naghahanap daw ng mutya." Napahinto si Dante, halos mabitawan ng supot ng isda. "Anong mutya?" "Hindi ko alam kung anong klase, basta may mga lalaking pumunta sa kanya kahapon." Sabi ni Aling Nena, narinig niya sa usapan. "Kabibe, perlas, ginto, parang may pinapahanap." Nanikip ang dibdib ni Dante. Sino ang mga lalaki? Hindi taga rito, mukhang taga-bayan. May isang payat na may peklat sa pisngi, may isa na mas mataba na parang goon. At sabi pa, magpapalarga raw sila ng sabong na mas malaki. Yung tipong maraming pera, parang pain. Tumahimik si Dante. Naalala niya ang babala. Huwag gamitin sa sabong para lang manalo at huwag harapin ng mag-isa. "Berto," sabi ni Dante, mahinahon pero mabigat. "Kung sakaling may mangyari, kung sakaling may magtanong sa iyo tungkol sa akin, huwag kang magsasabi." Namutla si Berto. "Dante, anong pinasok mo?" Hindi sumagot si Dante. Sa halip, inabot niya kay Berto ang ilang isda. "Dalhin mo sa bahay ninyo para sa nanay mo." "Hindi yan sagot," sabi ni Berto, ngunit kinuha pa rin ang isda. "Pero alam ko, may dinadala ka. Kung kailangan mo ng kasama, sabihin mo." Tumango si Dante. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya ganap na mag-isa. Ngunit hindi pa man lumulubog ang araw, dumating ang unang pangitain na tila galing sa mutya. Habang nasa laot siya, nakaupo sa bangka, hawak ang sagwan, biglang uminit ang bulsa niya. Binuksan niya ang kabibe at ang mutya ay kumintab. Sa liwanag nito, nakita niya sa isip ang larawan ng sabungan. Hindi tulad ng dati, mas marami ang tao, mas malaki ang bakod. May mga nakapilang sasakyan. At sa gitna, naroon si Kapitan Rolly. Nakangiti, may hawak na papel na tila kontrata. Sa tabi ni Kapitan, naroon ang lalaking may itak, nakatayo na parang aso na naghihintay ng utos. At sa isang sulok ng sabungan, sa likod, may nakatayong batang lalaki, mga 10 taong gulang. Nakapikit, tila hindi makahinga, at may hawak sa dibdib na parang masakit. Sa paligid ng bata, may aninong madilim na tila usok. Nagmulat si Dante, hinihingal. Bumalik ang ingay ng alon. Nawala ang larawan, ngunit ang pakiramdam na natili. May panganib na paparating at may inosenteng masasangkot. Pag-uwi niya, nagmadali siyang maghanap ng paraan. Ngunit anong paraan ang alam ng isang mangingisda laban sa kapangyarihan ng kapitan? Kinabukasan, nagtungo siya kay Mang Goryo, ang matandang mangingisda na palaging mapayo. Dinala niya ang 2 isda bilang respeto. Sa kubo ni Mang Goryo, amoy tuyong isda at usok ng kahoy. "Nandito ka," sabi ni Mang Goryo, parang inaasahan. "May dalang problema ang mga mata mo." Umupo si Dante. Hindi niya kayang sabihin ang lahat, pero pinili niyang sabihin ang totoo sa abot ng kaya. "May napulot po ako sa dagat," sabi niya. "Kakaiba, at may mga taong naghahanap." Tumingin si Mang Goryo, matalim. "Kabibe?" Nanlaki ang mata ni Dante. "Paano ninyo?" Hindi na tinapos ni Mang Goryo. "Hindi ako bulag sa dagat. Marami akong nakita. At sa Samar, may mga bagay na hindi binabanggit pero alam ng matatanda." Huminga ng malalim si Dante. "Anong gagawin ko?" Sumandal si Mang Goryo. "Una, huwag mong ibebenta. Kapag ibinenta mo, lalong lalaki ang habol. Pangalawa, huwag mong ipapakita. Kapag ipinakita mo, may taong papatay para lang makuha. Pangatlo, tandaan mo, ang mutya, hindi laruan." Tahimik si Dante. "Paano ko po protektahan ang sarili ko at ang nanay ko?" Nag-isip si Mang Goryo.
May kaibigan ako sa bayan, isang dating pulis, si June. Hindi na siya pulis ngayon, pero may alam siya sa mga galawan ng mga taong tulad ni Kapitan Rolly. Kung gusto mo, ipapakilala kita. Pero hindi ito libre. Ang bayad mo, katapangan at katotohanan. Tumango si Dante. Handa po ako. Nang gabing iyon, bumalik si Dante sa bahay. Itinago niya ang kabibe sa isang lata ng biskwit, isiniksik sa ilalim ng sahig na kahoy. Ngunit kahit itinago niya, naririnig pa rin niya ang munting awit, parang alon na hindi humihinto. Sa labas, sa dilim, may dumaan na anino. Narinig niya ang yabag sa putikan. Tumahol ang aso sa kapitbahay. Pagkaraan, may boses na mahina, parang nag-uusap. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng bintana. Sa labas, may dalawang lalaki na nakatayo sa gilid ng bahay nila, tila nagmamasid. Isa roon ang payat na may peklat sa pisngi. Napatigil ang hininga ni Dante. Kinabig niya ang bintana, humawak sa itak na panghiwa ng isda na nasa tabi. Sa loob ng bahay, umubo si Aling Doria. At sa sandaling iyon, alam ni Dante, hindi na ito simpleng kwento ng swerte. Ito'y kwento ng habol. At kung hindi siya kikilos, may mawawala. Kinaumagahan, nagpunta si Dante kay Mang Goryo gaya ng usapan. Sama-sama silang naglakad papunta sa bayan. Hindi kalayuan, pero sapat para maramdaman ni Dante ang layo ng mundo mula sa baryo. Sa bayan, mas maraming tao, mas maraming sasakyan, mas maraming tindahan. Mas mabilis ang takbo ng oras. Sa isang maliit na karinderya na nasa gilid ng kalsada, doon nila sinalubong si June. Malaki ang katawan, may tattoo sa braso, at may mga mata siyang sanay tumingin sa panganib. Suot niya ang simpleng polo, pero ang tindig ay parang may ranggo pa rin. Siya ba yung Dante? Tanong ni June kay Mang Goryo. Oo, sagot ni Mang Goryo. Tumingin si June kay Dante. Sabi ni Mang Goryo, may napulot kang bagay na pinaghahanap ng mga tao ni Kapitan Rolly. Totoo ba? Napatigil si Dante. Sa unang pagkakataon, may taong direktang nagsalita ng ganoon. Huminga siya ng malalim at tumango. Opo. Anong klaseng bagay? Tanong ni June. Dito na nag-alinlangan si Dante, ngunit naalala niya ang bayad, katotohanan. Isang maliit na kabibe, sabi niya, malaginto, at may mutya sa loob. Hindi tumawa si June. Hindi siya nagmaliit. Sa halip, tumahimik siya sandali, parang nag-iisip. May ganito, sabi ni June. May mga taong naniniwala sa kapangyarihan niyan. May mga taong handang pumatay para lang makuha. At si Kapitan Rolly, hindi bago sa kanya ang gumamit ng tao. Kaya ko po kayo nilapitan, sabi ni Dante. May nanay po akong may sakit. Ayokong madamay siya. Tumango si June. Ang unang gagawin natin, ilayo mo ang mutya sa bahay ninyo. Kapag dyan nila hinanap, dyan ka nila tatamaan. May lugar ka bang mapagtataguan? Naalala ni Dante ang sapa sa gubat, ang siwang sa bato, ang supot na natagpuan. Ngunit naalala rin niya ang lalaking may itak. Hindi naligtas doon. May lumang bodega po sa may pantalan, sabi ni Dante. May mga lumang lambat doon, pinapaupahan minsan. Pwede, sabi ni June. Pero kailangan mo ring maghanda sa pain nila. Pain? Ulit ni Dante. Kapag hindi ka nila makuha sa bahay, sasabungan ka nila kukunin, sagot ni June. Doon ka nila kilala. Doon nila kayang ipahiya ka. Doon nila kayang bitagin ka. Bumalik sa isip ni Dante ang pangitain. Malaking sabungan, maraming tao, kontrata, at ang batang lalaki na tila nasasakal ng aninong madilim. May paparating po talagang malaking sabong, sabi ni Dante, mahina. Napatingin si June. Alam mo, parang naramdaman ko, sagot ni Dante. Pilit na umiwas sa paliwanag. Hindi na pinilit ni June. Ganito, kung may gaganaping malaking sabong, doon kanila papupuntahin. Maghahain sila ng pera
maghahain sila ng utang, maghahain sila ng banta, at kapag pumayag ka, hawak ka na. Kung hindi ako pupunta? Tanong ni Dante. May paraan din sila, sagot ni June. Minsan, may nadadamay na iba. Napaiyak ang loob ni Dante. May nakita po akong bata. Sa isip ko, baka totoo. Tumango si June. Mas lalo tayong mag-iingat. May mga batang ginagamit sa mga ganitong laro. Pamutol sa tapang ng tao. Kapag ayaw mo sumunod, sasaktan nila ang mahina. Nagpasya si Dante. Gagawin ko ang tama, pero hindi ko alam kung paano. Sumandal si June at naglabas ng maliit na papel. May kilala ako sa munisipyo na hindi tuta ni Kapitan, pero hindi ito mabilis. Ang mabilis, ikaw ang kikilos, pero may gabay. Nagplano sila. Ililipat ni Dante ang kabibe sa bodega sa Pantalan, sa isang lugar na hindi halata. Si June naman magmamasid sa galaw ni Kapitan at ng mga lalaking kasama nito. Si Manggorio magsisilbing mata sa baryo, magbabalita kung may kumikilos. Pag-uwi ni Dante sa hapon, sinigurado niyang walang sumusunod. Dumaan siya sa likod bakuran, pumasok sa bahay at dahan-dahang hinukay ang ilalim ng sahig. Kinuha niya ang lata ng biskwit at sa loob nito ang kabibe. Nang hawakan niya, uminit ito, parang may sinasabi, ngunit hindi na awit, parang babala. Sa bodega sa Pantalan, amoy alat at lumang kahoy. May mga lambat na nakasabit, may mga kahong basyo. Sa isang sulok, may piraso ng tabla na maluwag. Doon niya isiniksik ang lata, binalot ng lumang sako at tinakpan ng lambat. Paglabas niya, nakakita siya ng dalawang lalaki sa malayo, nakatayo sa tabi ng kalsada, parang nag-aabang. Pinilit niyang huwag magmamadali, huwag magpahalata. Umuwi siya ng diretso at sa loob ng bahay, pinayapa niya ang ina. Ngunit hindi pa rin natapos ang araw. Sa gabing iyon, may kumatok sa pinto. 3 beses, mabigat. Binuksan ni Dante ang pinto, hawak ang itak sa likod, nakatago. Sa labas, naroon si Kapitan Rolly, kasama ang payat na may peklat at isa pang lalaki. Nakangiti si Kapitan, pero ang ngiti ay parang kutsilyo. Dante, sabi ni Kapitan, may usapan tayo. Walang masabi si Dante agad. Anong usapan po? Malaking sabong sa susunod na Sabado, sabi ni Kapitan. May mga bisita tayo, may pera. Gusto kong ikaw ang lumaban. Bakit ako? Tanong ni Dante, maingat. Dahil nanalo ka noong huli, sagot ni Kapitan. At dahil gusto kong makita ng mga bisita na ang baryo natin ay may magaling. At dahil... Napatingin si Kapitan sa loob ng bahay, sa direksyon ng kwarto ni Aling Doria. Ayokong may mangyaring masama sa nanay mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dante. Huwag niyo pong idamay ang nanay ko. Ngumiti si Kapitan, mas lumawak ang ngiti. Hindi ko dinadamay. Inaalagaan ko lang ang kaayusan. Kapag sumunod ka, maayos. Kapag hindi, ewan ko lang. Anong kapalit? Tanong ni Dante, halos pabulong. Wala, sagot ni Kapitan. Panalo ka, pera mo. Talo ka, okay lang. Pero may isang bagay akong narinig. Yumuko si Kapitan. Mas lumapit, halos amoy ni Dante ang pabango at yosi. May napulot ka raw sa dagat, kabibe, mutya. Napatigas si Dante. Hindi niya alam kung paano nalaman. Ngunit sa mata ni Kapitan, malinaw na hindi ito chismis lang. Huwag kang mag-alala, sabi ni Kapitan, kunwari mabait. Kung meron man, hindi ko kukunin. Basta magtulungan tayo. Sa loob ni Dante, nag-aalab ang galit at takot. Ngunit sa likod ng galit, naroon ang boses ng ina. Piliin mong maging mabuti. Pupunta ako, sabi ni Dante, pilit na kalmado. Lalaban ako. Tumango si Kapitan. Magaling, yan ang gusto ko. Bago umalis, tumingin si Kapitan sa mukha ni Dante
parang nagbibilang ng takot. At Dante, huwag kang magsisinungaling. Maraming mata sa baryo. Nang umalis sila, nanatiling bukas ang pinto at pumasok ang hangin na malamig. Si Dante naupo sa sahig, halos hindi makahinga. Sa ilalim ng bigat ng gabi, narinig niya sa isip ang munting awit ng mutya kahit wala ito sa bahay. Parang sinasabi nitong nagsimula na. Dumating ang Sabado na tila mas mabigat ang hangin kaysa dati. Parang may bagyong nag-aabang sa malayo kahit maliwanag ang langit. Sa baryo, mas maraming tao kaysa karaniwan. May mga sasakyang hindi pamilyar. May mga lalaking nakasapatos kahit maputik. May mga babaeng nakaayos na parang may pistahan. Sa sabungan sa likod ng palengke, pinalaki ang bakod. May bagong tolda. May mesa para sa mga bisita. May mga taong nagbabantay sa bawat sulok. Hindi ito simpleng laban ng tandang. Ito'y laban ng pera at kapangyarihan. Si Dante, dala si Suga, at sa loob ng dibdib niya, dala ang takot na baka hindi na siya makalabas ng ligtas. Hindi niya dala ang kabibe. Nakatago ito sa bodega. Ngunit ramdam niya pa rin ang bigat nito sa buhay niya. Sa gilid, naroon si June, nakasuot ng simpleng damit, nakahalubilo sa tao, parang ordinaryong manonood. Tumango siya kay Dante ng bahagya, sapat para sabihin, nandito ako. Naroon din si Berto, nanginginig, ngunit lumapit. Dante, grabe to. Ang daming tao, ang daming pera. Tumahimik ka, sabi ni Dante, mahina. At mag-ingat. Sa gitna ng sabungan, lumabas si Kapitan Rolly, parang hari sa sariling kaharian. Kasama niya ang mga bisita, mga lalaking may relo na kumikintab, may mga matang malamig, at may mga ngiting sanay manalo kahit hindi patas. Mga kababayan, sigaw ni Kapitan. Ngayong araw, ipapakita natin kung gaano tayo kagaling. May laban tayo mula sa baryo natin. Si Dante, ang mangingisda nating matapang. Pumalakpak ang ilan, sumigaw ang iba. Ngunit may mga matang nakatutok kay Dante na hindi palakpak ang dala, kundi panghuhusga at panghuli. Lumapit si Kapitan kay Dante bago magsimula. Tandaan mo, bulong niya. Panalo ka ngayon. Kailangan natin ng panalo para sa mga bisita. Nanlamig si Dante. Paano kung matalo? Sumagot si Kapitan ng walang ngiti. Huwag kang matalo. Inilabas nila ang kalaban ni Dante. Isang tandang na malaki, maitim at may bakas ng mga lumang sugat. Tandang na halatang sanay pumatay. Ang may-ari ay isang bisita. Isang lalaking hindi ngumiti. Parang walang emosyon. Sa gilid, biglang may nangyaring hindi inaasahan. May sigaw mula sa likod. Isang batang umiiyak. Lumingon si Dante at nakita niya ang batang lalaki na katulad ng nakita niya sa pangitain. Nandoon siya, hawak ang dibdib, namumutla, at sa paligid niya may dalawang lalaking humahawak sa braso niya, parang pinipilit siyang manahimik. Tumindig ang balahibo ni Dante. Totoo, hindi iyon imahinasyon. Gusto niyang sugurin, ngunit hindi siya makagalaw. Sa isang kisap, tumingin si June sa direksyon ng bata. Nagbago ang mukha niya. Parang naintindihan niya rin. Bitaw, sigaw ng tagapamagitan. Nagbanggaan ang mga tandang. Mabilis ang kalaban, mabangis, parang bagyong sumisipol. Nasugatan si Suga agad, may dugo sa pakpak. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao. May tuwang naghihintay ng pagkatalo ni Dante. May kaba, may pustang humihiyaw. Sa loob ni Dante, may boses na nagsasabing gamitin ang mutya. Ngunit wala ang mutya. At kahit naroon man, naalala niya ang babala. Huwag gamitin sa sabong para lang manalo. Ngunit ngayon, hindi na lang panalo ang nakataya. May batang hawak sa likod, may banta sa ina niya, at may baryong pwedeng masangkot kung magwawala ang mga taong ito. Pinilit ni Dante ang sarili na huminga. Kailangan niyang mag-isip sa gitna ng ingay. Si Suga, kahit sugatan, lumaban pa rin. Ngunit bawat palitan, mas lumalapit ang kalaban sa pagpatay. Unti-unting humihina si Suga.
Parang mawawala ang pag-asa. At sa likod, narinig ni Dante ang sigaw ng bata, isang ungol na parang hindi makahinga. Sa sandaling iyon, may pumasok sa isip ni Dante. Ang mutya ay para sa balanse, hindi para sa sariling yaman, hindi para sa yabang, para sa balanse. Kung ang laban na ito ay ginagamit para takutin ang mahina, kung ito ay sandata ng sakim, ang pagtanggi ni Dante ay maaaring maging unang hakbang sa balanse. Bigla siyang tumayo, itinaas ang kamay. "Tigil!" sigaw ni Dante. Tumigil ang ilang tao, nagulat. Ang tagapamagitan napatingin. "Anong ginagawa mo?" "Tigil ang laban," ulit ni Dante. "Ayokong ituloy." Nakiyawan ng tao. May nagmura, may tumawa. Si Kapitan Rolly nagdilim ang muka. "Dante," sabi ni Kapitan, malalim ang boses, "anong kalokohan to?" Hindi umatras si Dante. Hindi ito patas. At alam niyo yan. Lumapit si Kapitan, halos magdikit ang mukha nila. "Pinapahiya mo ako sa harap ng bisita." "Hindi ko kayo pinapahiya," sagot ni Dante. Nanginginig ngunit matatag. "Ang sarili nyo ang nagpapahiya sa inyo." May sumigaw, may umusog ang mga goon. Sa likod, lalong umiyak ang bata. Sa isang iglap, gumalaw si June, parang kidlat. Lumusot siya sa tao papunta sa bata. Hinablot ang kamay ng lalaking humahawak at itinulak. Nagsigawan ang tao, nagkagulo. Ang bata, napitawan, napaupo sa lupa, humihingal. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ng isa sa mga goon kay June. Hindi sumagot si June. Hinila niya ang bata palayo, tinakpan ang katawan nito at tumingin sa paligid na parang handang lumaban. Samantala, si Kapitan Rolly ay bumaling kay Dante, galit na galit. "Saan ang mutya?" Bulong niya, halos hindi marinig ng iba. "Alam kong meron ka." Tumingin si Dante sa mata ni Kapitan. "Wala akong ibibigay sa inyo." At sa sandaling iyon, may lumakas na hangin. Hindi galing sa dagat, kundi parang galing sa lupa. Kumislot ang mga dahon sa paligid ng sabungan. Nagtilian ang mga manok sa kulungan. May mga taong napatingin sa langit. Sa malayo, sa direksyon ng pantalan, may munting kislap na lumitaw. Parang sagot ng mutya kahit wala ito sa kamay ni Dante. Nagkagulo ang sabungan. May mga taong nagsimulang magtakbuhan. May mga bisita na nagsisigawan. Sa kaguluhan, may pagkakataon si June na mailabas ang bata. Si Berto, hinila si Dante sa braso. "Dante, tumakbo!" sigaw ni Berto. Ngunit bago makatakbo si Dante, may humarang. Ang payat na may peklat, may hawak na itak. "Hindi ka aalis," sabi nito, "hanggat hindi mo sinasabi kung nasaan." Nakatayo si Dante, walang mutya sa kamay, walang baril, walang anumang sandata kundi ang sariling katawan at ang itak na panghiwa ng isda na dala niya bilang pag-iingat. Sa likod niya, si Kapitan Rolly, galit na galit. Handang ipapatay siya para lang makuha ang bagay na hindi kanya. Sa harap niya, ang lalaki na handang managa. At sa loob niya, ang tanong, hanggang saan ang sakripisyo para sa tama? Huminga si Dante, at sa gitna ng ingay, narinig niya ang munting awit, hindi mula sa kabibe, kundi parang mula sa hangin, mula sa gubat, mula sa dagat. Parang sinasabi, "Ngayon mo patunayan kung sino ka." Hindi umatras si Dante. Sumugod ang lalaki. At doon nagsimula ang tunay na laban. Hindi laban ng tandang, kundi laban ng isang ordinaryong tao, laban sa kasakiman na matagal nang kumakain sa kanilang baryo. Sa gulo ng sabungan, may mga pangyayaring mabilis at hindi agad nauunawaan ng mga nakatingin. Ang tao, kapag natatakot, bulag. Kapag nagugutom sa pera, bingi. Kaya sa unang kisap ng itak na dumapo sa hangin, karamihan ay umatras, ayaw madamay. Si Dante, sinubukan niyang umiwas, itinaas ang itak na dala niya.
Tumama ang talim ng kalaban sa kahoy na hawak niya at narinig niya ang tunog na parang nabasag na buto. Sumakit ang braso niya, nanginginig. Hindi siya sanay sa gantong laban. Ang buong buhay niya ay laban sa alon, hindi sa itak ng tao. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa likod niya, naroon ang larawan ng ina niyang may sakit. Naroon ang batang iniligtas ni June. Naroon ang baryong ilang dekada nang nilulunod ng utang at takot. Umatras si Dante ng bahagya, hinayaang dumaan ang isa pang hagupit. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang paa ng lalaki na bahagyang nadulas sa putik. Sumiksik si Dante, tumulak at nabalibag ang lalaki sa gilid ng bilog. Sumigaw ang mga tao, may nagudyok ng away, may gustong manood ng dugo. Si Kapitan Rolly, sa gitna ng gulo, sumigaw sa isa pang tauhan. Hanapin ang mutya, puntahan ang bahay, puntahan ang pantalan. Nanlamig si Dante. Pantalan, bodega, kabibe. At doon niya naintindihan ang huling babala. Kapag ginamit mo ang mutya sa pagkamakasarili, maniningil ito. Ngunit kapag pinili mo ang tama, itatama ka rin ito, kahit masakit. Hindi siya pwedeng pumunta roon mag-isa, ngunit hindi rin siya pwedeng umasa na may ibang gagawa. Sa isang iglap, humiwalay siya sa gulo, tumakbo palabas ng sabungan, kasabay ng paghabol ng dalawang lalaki. Sa daan, sinalubong siya ni Berto. "Saan ka pupunta?" sigaw ni Berto. "Pantalan," sagot ni Dante. "May kukunin sila." "Hindi ka pwedeng mag-isa," sigaw ni Berto, pero tumakbo rin siya kasabay ni Dante. Sa likod, narinig nila ang sigawan ni Kapitan at ang pag-utos ng mga bisita. Sa paligid, nagsisimulang gumuhit ang ulap sa langit. Hindi pa bagyo, pero parang naghahanda ang panahon. Pagdating nila sa pantalan, naroon ang bodega, madilim, tahimik. Ngunit may mga anino sa loob. Narinig ni Dante ang kaluskos ng lambat, ang pagbukas ng kahon. May dalawang lalaki ron, nagmamadali. Nang makita nila si Dante, huminto sila. "Dito pala," sabi ng isa, ang matabang goon. "Sige, tapos na." Lumapit sila. Si Dante ay hinigpitan ng hawak sa itak. Si Berto, walang sandata, pero humawak sa isang kahoy na poste. Sa sandaling iyon, sumipol ang hangin. Hindi lang hangin sa dagat, parang may dumaan na biglang lamig. Sa sahig ng bodega, sa pagitan ng mga tabla, may munting kislap. Kumilos si Dante, hinila ang lambat, tinanggal ang sako at kinuha ang lata ng biskwit. Nanginginig ang kamay niya. Binuksan niya ang lata at hinawakan ang kabibe. At doon sa gitna ng bodega, sa harap ng dalawang taong may balak pumatay, binuksan niya ang kabibe. Lumabas ang mutya. Hindi ito sumabog ng liwanag na parang kidlat, ngunit ang kinang nito ay kumalat sa hangin na parang hamog. Biglang luminaw ang paligid. Ang mga anino sa sulok ay tila umatras. Ang mga lalaki napahinto, natigilan, parang biglang naubos ang tapang. "Mutya," bulong ng matabang goon, halos masira ang boses. Lumapit siya, nanginginig ang kamay, parang hipnotisado. Ngunit bago pa niya mahawakan, may dumaan na hangin na parang pader. Tumama ito sa dibdib niya at napaurong siya, bumagsak sa kahon. Ang payat na may peklat na nasa pinto sumigaw, "Kunin mo, bilis!" Ngunit sa mismong sandaling iyon, may tunog sa labas, mga yabag ng maraming tao. Dumating si June, kasama ang dalawang lalaking tagabayan na may dalang flashlight at batuta. Kasama rin nila ang ilang mangingisdang kapitbahay na nakarinig ng gulo. "Dante!" sigaw ni June. "Ilabas mo!" Tumingin si Dante kay June, hawak ang mutya at naramdaman niyang may pagkakataon. Pero alam niyang hindi pa tapos, si Kapitan Rolly, tiyak na paparating. At tama nga, sa labas narinig ang boses ni Kapitan, galit na galit, kasama ang sigaw ng mga bisita. "Nasaan?" sigaw ni Kapitan. "Nasaan ang mutya?" Pumasok si Kapitan sa bodega.
kasama ang 3 tauhan. Nang makita niya ang mutya sa kamay ni Dante, nagbago ang mukha niya. Hindi na galit, kundi kasakiman na parang hayop. "Sa akin yan," sabi ni Kapitan, dahan-dahan, parang nanunuyo. "Dante, ibigay mo. Bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng bangka. Bibigyan kita ng gamot para sa nanay mo. Anong gusto mo?" Tumingin si Dante sa mutya. Sa liwanag nito, parang nakita niya ang sarili niyang buhay kung pumayag siya. Bagong bangka, maraming pera, mas malaki ang sabong, mas maraming panalo. Pero kasunod noon, ang mukha ng ina niya na unti-unting nawawalan ng ningning dahil ang anak niya ay naging kasabwat ng kasakiman. Tumingin siya kay Kapitan Rolly. "Hindi ko po kayo katulad." Nagbago ang ngiti ni Kapitan. "Kung hindi mo ibibigay, kukunin ko." Sumugod ang tauhan ni Kapitan. Ngunit si June at ang mga lalaking kasama niya humarang. Nagkagulo sa loob ng bodega. May suntukan, may sigaw, may pagtulak. Si Berto, kahit takot, tumulong, hinila ang isang goon palabas. Sa gitna ng kaguluhan, si Dante ay umatras sa sulok, hawak ang mutya. Narinig niya ang awit na parang lumalakas. At sa isip niya, bumalik ang sinabi ng maliit na nilalang sa sapa. Kapag humiram ka ng lakas, kailangan mong ibalik sa anyong sakripisyo. Dito niya naintindihan ang huli at pinakamabigat. Ang mutya ay hindi pwedeng manatili sa mundo nila kung patuloy itong magiging dahilan ng pagpatay. Kailangan itong bumalik sa lugar kung saan hindi ito maaabot ng sakim. Kailangan niyang pakawalan. Lumabas siya sa likod ng bodega, dumaan sa maliit na daanan patungo sa dagat. Sa baybayin, ang alon ay mas mataas, tila may paparating na masamang panahon. Sa kamay niya, mainit ang mutya, parang puso. Dumating si June, hingal, sugatan ang labi. "Dante, anong gagawin mo?" Tumingin si Dante kay June. "Kailangan ko tong ibalik." "Babalik saan?" sigaw ni June. "Sa dagat," sagot ni Dante. "Dante, baka mamatay ka," sigaw ni June. Ngumiti si Dante ng bahagya, hindi dahil masaya, kundi dahil malinaw na sa kanya ang pagpili. Mas mamamatay tayo lahat kung mananatili ito sa kamay ng sakim. Sa likod nila, narinig ang sigaw ni Kapitan. Huwag mong itapon." Sumugod si Kapitan, ngunit hinawakan siya ng 2 mangingisda. Nagwawala siya, sumisigaw, nagmumura. Si Dante humakbang papunta sa tubig. Lumubog ang paa niya sa basang buhangin. Itinaas niya ang mutya. Sa liwanag nito, parang nakita niya ang mukha ng ina niya at ang mga mata ng bata na iniligtas nila at ang mga taong matagal nang natatakot kay Kapitan. "Kung may kapangyarihan ka," bulong ni Dante sa mutya, "gamitin mo sa tamang lugar, hindi sa kamay naming marupok." At itinapon niya ang mutya sa dagat. Pagdapo nito sa tubig, hindi ito lumubog agad. Kumintab muna, parang bituin na nahulog. Pagkatapos, dahan-dahang lumubog at kasabay ng paglubog, may paghihip ng hangin na parang hininga ng dagat. Biglang lumakas ang alon. Umangat ang tubig, hindi para sirain ang baryo, kundi para bumuo ng parang pader sa pagitan ni Dante at ng mga taong humahabol. Napatras si Kapitan, nadapa sa buhangin. Nagtilian ang mga tao. Ang hangin ay umikot sa paligid at sa pagitan ng puno sa gilid ng gubat, parang may munting anyong tumingin. Maliit, matanda ang mukha at may matang matalim. Pagkaraan ng ilang sandali, humupa ang alon. Bumalik ang dagat sa dating ritmo, ngunit ang mutya, wala na. Si Kapitan Rolly, nakaupo sa buhangin, parang naubusan ng hangin. Hindi na siya sumigaw, parang biglang nabawasan ang laki niya. Sa likod, dumating ang mga taong taga-bayan na kasama ni June. May mga tanod, may mga saksi. Sa gulo, nai-report ang mga banta, ang pagkidnap sa bata, ang mga goon, ang ilegal na sabong na may mga bisitang nagdala ng gulo.
Hindi ito agad naging hustisya, ngunit naging simula ng pagbagsak ni Kapitan. Sa bayan, may mga taong matagal nang naghihintay ng pagkakataong hawakan ang mga kaso laban sa kanya. At nang may lumabas na ebidensya at saksi, hindi na niya kayang takpan lahat. Sa mga sumunod na linggo, tahimik ang baryo sa kakaibang paraan. Walang malaking sabong, walang goon sa kanto. May mga takot pa rin, pero may nabasag na kadena. Si Dante bumalik sa pangingisda. Wala na ang mutya, wala na ang kakaibang init sa bulsa, wala na ang awit, ngunit may natira. Ang pagpili niyang hindi maging kasangkapan ng kasakiman. Si Aling Doria hindi agad gumaling, ngunit dahil sa tulong ng mga kapitbahay at dahil sa kaunting perang naipon ni Dante mula sa tapat na pangingisda at mga maliliit na trabaho sa pantalan, nakapagpatingin sila sa klinika sa bayan. Hindi ito milagro, unti-unti, mahirap, pero may pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo si Dante sa tabing dagat, lumapit sa kanya ang batang iniligtas nila. May hawak na maliit na tinapay at may ngiting nahihiya. "Kuya Dante," sabi ng bata, "salamat po." Hindi sumagot agad si Dante. Hinaplos niya ang ulo ng bata at tumingin sa dagat. Sa malayo, may dumaan na liwanag sa ibabaw ng alon. Hindi kasing liwanag ng mutya, ngunit sapat para paalalahanan siya. Ang dagat may sariling mga lihim at ang tao may sariling pagpili. At sa pagpiling yon, doon nagsisimula ang tunay na himala. Wakas,